Hey guys! Joyce Yabut Bartolome here! So, for today, ibibigay ko na sa inyo ang ating pinangako na Vietnam budget and tips. So, yun guys. Wow. Daming energy naman yan. So, yun guys. Kaka-compute ko lang. Hindi ko pang makalimutan ito. Ano na tayo? December na today. Pero ngayon ko lang ibibigay sa inyo. Guys, grabe. Ang masasabi ko lang, babalik tayo sa Vietnam ko. Sobrang mura. So, ayan. Let me run you through sa mga pre-flight expenses natin, guys. Ito, disclaimer lang, guys. Yung airfare talaga, it will vary. Kasi nga, kami, nagbubook naman kami, as you know, 2 weeks before the flight. Ito, medyo 1 month naman. Kaya nga lang, guys, I opted to choose Vietnam Airlines for us to experience din yung flagship airline nila. So, yun guys, ang maipapayo ko sa inyo, whenever you book travels, it's a must, yun, mas recommended ko siya that you buy mga piece of fare as compared to dito sa mga flagship airlines just because piece of fare siya. So, for example, makakita kayo ng same flight na piece of fare kay Cebu Pacific or kay AirAsia as compared dun sa mga Vietnam Air or kay Lapal. Choose nyo na yung piece of fare. Bakit? Kasi guys, ang flight na to ay mga 2 hours lang. Sobrang bilis niya lang talaga. So, end of the day, makakarating ka naman pareho. Pero syempre, may pros and cons yan. So, when you go to budget airlines, one, mura siya, syempre. Tapos, you have to add lang, kung katulad ko kayo na hindi talaga hindi talaga light packer, bibili talaga kayo ng baggage. So, yun, magpa-plus kayo ng baggage, tapos kung gusto nyo pang kumain, so ayan, magbabayad kayo ng basically piece of fare plus tax plus kung mag-add-ons kayo. So kami naman, we opted to choose yung Vietnam Airlines given na meron na siyang baggage, tapos guys, meron na siyang food. So, yun, expecting ako lang na meron siyang entertainment, meron din yung headrest, yan, kasi na-comfyhan na ako sa mga experience ko before sa mga flagship airlines. Yun lang, wala nga lang silang ganon. So, nakita niyo naman sa ating vlog yan. So, kung ako mag-Vietnam ulit, kung may piece of fare, mas kukuha ako ng piece of fare as compared to getting Vietnam Air. O, yun. Yun ang aking honest review at aking honest take for that one. Kasi nga, mabilis lang naman yung flight. Nga lang, nung nakita ko naman nung pauwi, kung mahaba naman ang pasensya nyo, kasi nung nakita ko yung flight ng Cebu Pacific, tapatan kasi, Cebu Pacific and yung Vietnam Airlines, ang haba ng pila. Yun kasi, kapag budget air, napapansin ko guys, na mas mahaba yung pila niya, tapos medyo may delays paminsan. So, yun yung mga iniiwasan ko. Kaya kukuha kami ng mga medyo on the pricier side na flight. So, yun na nga. Speaking of, ang Vietnam Airlines namin is at 16,500 each. Each to, sa mga nagtatanong guys, travel tax included naman na siya. So yun, may food na, tapos mabilis din yung pag-check-in. Yun, hindi kami naka-experience ng delay at all. So, yan. Okay naman siya sa akin. Pero, yun. May options makatipid. Of course, we'll have yung options na makatipid. Next naman, we booked our hotel. Hotel concept in city center. Yun, guys. Highly recommended ko dito kasi maganda talaga yung hotel. Very modern na siya. Tapos malapit siya sa mga bagay-bagay. Madaling mag-book ng taxi from there. Madali din maglakad-lakad around the area. May mga kainan, may mga pharmacy, may malalapit na convenience store. So yan, for the hotel guys, I'll give you naman yung divided by 2 na to, yung mga bagay-bagay guys, para makita nyo yung expense for one. So yan, for the hotel for 3 nights, ang binayaran ko is at 3,276.16. Yan ang share ko. And then, for wifi naman guys, ito, medyo naging pricey na nga lang rin siya kasi nga, yun, buti rin, nakakuha pa naman ako sa airport day before ng wifi kasi nung time na yun guys, wala na siya sa Klook, wala na rin siya sa website ng Big Sky. So, nakakuha ko for 3 nights at 1,770. Yun guys, sa mga magtatanong sa inyo, ano bang pros and cons kapag kumuha kayo ng wifi router at kapag kumuha kayo ng eSIM? Kasi di ba madalas ngayon mga naka-eSIM na siya. One, if you get yung Wi-Fi router, guys, meron na siyang 5 devices na pwedeng mag-connect.
Yun ang maganda naman doon. Tapos, yun lang, ang cons niya naman guys is that you need na i-charge siya all the time. Pero yun guys, hindi siya ganun kabilis makalubat ng cellphone as compared when you get an eSIM or a physical SIM card talaga. When you get naman eSIM guys, sabi nila, hindi ko pa kasi ito na-try ever. Well, diretso na siya sa phone mo. I-connect mo lang yung digits nun na ibibigay sa inyo ng voucher ng Klook. Yun guys, nga lang, kung may mag-share kayo ng eSIM, kung may kasama kayo, hindi pwedeng mag-share, hindi kayo makakapag-hotspot. So, you need to get a separate eSIM per person. Kaya kami, all the time, we get Wi-Fi router, given nga na tig-dalawa kami ng phone ni Jello, nagko-connect yan. Tapos, sometimes we also bring laptops or yung iPads with us. So, yun, at least 5 devices yung pwedeng mag-connect. So, yan, mamili kayo. So, ang recommendation ko, kung solo traveler naman kayo, you can get yung eSIM or yung SIM card lang. Pero kung family kayo or traveling with two and more, kuha na lang kayo ng Wi-Fi router. But make sure to always charge or bring power banks with you para lagi kayong may connection sa Wi-Fi. So next, when we arrive, nag-withdraw naman kami ng, withdraw ko is 3 million Vietnamese dong or mga 7,000 pesos. Pero guys, sobra-sobra tong money na to na nadala namin. Ayan, may mga sukli pa ako. So, a reason for us to go back to Vietnam. So, here are my expenses for day 1. And dito ang ating kodigo guys. Lagi tayo naglalagay niyan para ma-share ko sa inyo. For day 1, medyo hindi talaga siya pricey guys, nakakatuwa. Grab from airport guys, ang binayaran namin is 350 pesos divided by 2, 175, diba? As compared dito sa Manila, nasa 600 to 700 from sa, kung saan kami nagsistay hanggang sa airport. So, diba, muna talaga. Tapos, nag-grab kami going to our first food trip at 42.50 pesos lang. Again, guys, everything dito, breakdown na siya ng gastos as one person. Then, kumain kami ng pho at 170 pesos lang ang share ko. Bumili ako ng drink sa Circle K at 88 pesos. Yung ating bus tour ng Klook is at 312 each lang yun guys. Nakita nyo, sobrang enjoy. Sobrang highly recommended ko sa inyo yung pagkuha ng bus tour kasi you get to go around the city na. Tapos, from there, check nyo yung mga gusto nyong puntahan the next days. Next naman guys, nag-grab kami going back to the hotel at 75. So, divide natin. Hindi ko pala divide. 37.5 lang. Tapos, kumain kami ng banh mi at 151 na sobrang busog na busog ako. Parang minsan kay craven ko tong banh mi na to. And then, umorder ako ng milk tea at 93 pesos. Nag-dessert kami ng tanghulu at 55.5. For day 1, food and transpo namin, ko pala, is 1,162. Tapos, yung binili ko sa pharmacy na skincare is at 653. So, ayan guys, let's go na to day 2. So, we went nung morning, diba, nag-grab kami to dun sa Lisa Hair Spa, 41.50. Nag-grab kami going sa aming broken rice naman na experience at 55 pesos. Tapos, yung kinain namin na broken rice, guys, is just 200 pesos. Nag-grab kami to Saigon Square at 75 pesos. Nagpunta tayo ng War Museum, guys. Ang mura lang ng ticket na to. You can also get it from Klook. And use my code, JoyceChiClook. Pero guys, 89 pesos lang siya. Tapos, kumain kami ng ice cream at 66 pesos. Kumain kami naman ng masarap na bunsha at 211 plus 44 naman sa drink. Nag-grab kami going to the hotel at 37 pesos. Went to Lisa Nail Spa naman at 49.50 nung gabi. Tapos guys, ito yung best 666 pesos na ginastos ko sa buhay ko. Yung spa na yun guys, may tip pa yun ha. Ganun kamura. And then we went to Cafe Apartments through Grab at 60 pesos. And then yung kinain namin sa Cafe Apartment guys, ano na yun, very touristy spot na siya pero 442 lang ang ginastos namin. Tapos nag-grab kami going back to the hotel at 55 pesos at nag 7-Eleven pa sa lubong shopping ako. Ito medyo naging pricey lang at 1,062.
So, yun guys. Pero no regrets, mura pa rin naman yon. So, for day 2, food and transpo natin, ang ginastos ko is at 2,091 plus yung shopping na 1,062. So, imagine, 2,000 per day na kapag service ka na ng spa, nakapunta ka pa sa mga touristy spots at kumain ka nang hindi mo tinipid, sobrang mura na nun guys. So, for day 3 naman guys, ito, parang one full day hanggang early dinner, at kumain tayo na medyo marami ng dinner. So, nag-grab kami sa Tandin Church, yung Pink Church, 54 pesos. Nag-Kong Cafe kami at 144 yung drink ko na coconut with rice. Tapos, grab to Saigon Post Office at 37. Tapos, kumain kami sa may Bepme Inn, 355. Ayan. Tama ba yun? O, sa amin na pareho ni Jello yun. Tapos sa Benton Market, bumili ako ng isang pasalubong, 1 kilo ng candies yun at 444. Tatlong pamilya na ang napakain nun. Well, isa sa office, isa sa amin, ang mga kapatid ko. Tapos isa kay La Jello, di ba? Ang mura. Tapos nag-taxi kami going back to the hotel, 78 yon. 39 lang ang share ko. Tapos ito na nung gabi, ito na nga guys, ang chika. Dahil nga, sa mga nagtatanong, di ba nga nasira po ang tiyan namin ni Jello sa Vietnam. Pero hindi naman natin isisisi sa Vietnam yon. Dahil, I think, sa amin din naman kapabayaan yon. Bakit? Kasi nga, dahil 3 days lang, tapos ako pa, as a mukbanger, meron akong mga list ng mga gusto kong kainin. So, tinry namin kainin ang mga para kainin. Kasi guys, ang food sa Vietnam talaga, 1, rich in fiber siya kasi nga ang daming gulay. Next naman, yung ininom namin kay Jello, yung kape niya, may coconut milk, may coconut din yung sa akin. Tapos, kumain kami, diba, ng buncha. Yung buncha kasi, guys, ang sausawan nun, more on, parang siyang sukat patis. So, imaginein mo. Tapos yung umaga nun, nag-drink kami nung breakfast ng sugar cane with calamansi. So, imaginein nyo na lang, guys. Yung tiyan mong nilagyan mo ng calamansi, na nilagyan mo ng coconut milk, na nilagyan mo ng suka at patis, talaga namang magro-royal rumble sila sa loob. So, yun, guys. Make sure to always bring your medicines. Kasi yun nga, guys, si Jello, parang hapon pa lang nung day 3 namin, talagang wala na, hindi na siya masyado makausap dahil nga, ang sama na ng pakiramdam niya. Tapos nung mga 5 p.m. guys, after namin sa Benton Market, natulog na siya, kaya hindi na kami nakapunta sa night market kasi nilalagnat na po ang lolo nyo. Kaya tayo kumain ng Grab sa hotel. So, kumain pa ako sa hotel kasi hindi pa naman ganun sumasakit yung tiyan ko. So, kumain ako ng yun na naman ulit, yung rolls nila na merong sukat patis na sauce. Tapos, kumain ako ng pizza na may tomato sauce, of course. Tapos, kumain naman ako, guys, ng dessert nila. Sabi ko, konti lang kakainin ko, diba? Na may coconut milk. So, ayun. After 12 hours naman po, nag-take effect ang sama ng tiyan ko. So, yun. Make sure, guys, na syempre, aralin nyo rin yung mga kakainin nyo, no? Hindi yung kain hanggang maubos ang biyaya dahil, yun, napalive po talaga kaming dalawa ni Jello dahil ang sama ng tiyan namin. So, yan, whenever you travel, make sure you have your medicines. Eat moderately. Alam mo yun? Kasi minsan matitempt ka talaga. Very guilty naman ako dito dahil gusto kong kainin. Dahil, hindi ko naman alam kung kailan ako ulit babalik doon. At first time ko sa country. So, hinay-hinay sa pagkain para naman happy travels naman at happy tummy tayo pag uwi ng Pilipinas. So, ayun. Ano nga ba yung mga nagustuhan ko sa aming Vietnam trip? Yon, we stayed at Vietnam from November 1 to November 3. Medyo pitin siya, pero I think okay na rin yon to experience yung city. So, we went there na wala talagang idea, guys, dahil wala kaming na-plan na itinerary. Pero I know some places to visit, chinek ko sa TikTok. Sobrang bilis lang mag-check sa TikTok. I'll be doing my reel also for that. So, follow me on Instagram at Yabot Joyce and Chi JY on TikTok. So, yun guys. Ang gusto ko sa Vietnam, 1, iba yung beauty niya, 'di ba? Medyo may ingay, ang daming motor, pero ngayon lang ako nakita ng ganung country na kahit ang daming motor, parang alam na nila yung dynamics ng country nila. Like, wala namang na-aksidente, wala namang nabubunggo. So, yun yung beauty niya, no? Ang daming motor. Medyo mahirapan kang
tawid, pero ang saya niyang tingnan kasi very lively. Second, kita mo yung bond ng mga tao, especially at night. Kasi nakaupo lang sila, nagka-catch up sila, all smiles din yung mga tao doon, which I love. Tapos, very lively din yung place, maraming ilaw. At ang higit sa lahat, guys, ang pinakagusto ko, sobrang mura. Diba? Naka-grab kami all the way. Tapos, nakakain kami ng anything we want. Yun. I love it. I love it talaga. So excited ako kasi ang dami ko na nakita na vlog sa may Hanoi, sa may Sapa. So looking forward, of course, to check on those, places for next year sana. I-bucket list natin yan. So yun guys, sana na-enjoy nyo ang ating Vietnam vlogs. Medyo 3 days lang tayo doon, pero isang buwan ang ating vlog. Gusto nyo ba yon? Comment down below kung gusto nyo ba ng one full vlog na mabilisan or gusto nyo yung ganon na parang pinapasyal-pasyal ko kayo sa araw-araw. So yun, na-appreciate ko ang lahat ng nagko-comment. Both on Instagram and on YouTube, guys. Salamat for enjoying the vlogs. Na-enjoy ko talaga siya. At yun nga, sharing my diary with you guys. Tapos na-appreciate nyo pa. Mas na-motivate ako na mag-travel more. So, ayan. Speaking of traveling, guys, syempre magta-travel tayo. We're going to Taipei, Taiwan. For Jealous Marathon, support ang family, of course, will be there from December 13 to 16. At ang pinakahihintay-hintay natin na Europe trip naman on December 22, January 4, guys. Talaga naman. Excited ako. I'll be sharing more of the vlog. Syempre, no, isasama ko kayong pumasyal. So yan, comment nyo below, please, guys, yung mga gusto nyong gawin natin sa Taipei, sa Europe, para magawa natin yan ahead of time, bago pa kami makarating doon, comment nyo na. So yun, thank you so much for watching. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yabot Joyce Ann on Instagram and CJY on TikTok. And for those, alam natin yan ngayon, mahilig na tayo sa mga discounts at travel galore talaga tayo. So, don't forget to use my Klook code, JoyceChiClook, to get 5% discounts up to 5 uses ang ating code. So, yan. Thank you so much for watching. So, ayan, kita-kits naman tayo sa ilang daily vlogs bago ang ating Taipei. May mga shopping vlogs pa akong ginawa for you guys. So, yan. See you on the next one. Bye!